May mga sandali ba sa buhay mo na pakiramdam mo, kulang na ang lahat? Kulang sa lakas, kulang sa pag-asa, kulang sa biyaya. May mga panahong iniisip mo, hanggang dito na lang ba? Ganito na lang ba palagi? Kung nararamdaman mo yan ngayon, makinig ka dahil may sasabihin ang Panginoon para sa iyo. Sukat na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ang ibibigay sa inyo, sabi ng Panginoon. Sapagkat sa panukat na ginagamit ninyo, ay iyon din ang gagamitin sa inyo. Lucas 6:38. Hindi sinabi ng Diyos, kaunti lang. Hindi niya sinabi, sapat lang. Sinabi niya, siksik, liglig at umaapaw. Ibig sabihin, hindi tipid ang Diyos magpala. Hindi siya Diyos ng kakarampot. Siya ay Diyos ng kasaganaan. Pero minsan, nalilito tayo sa salitang pagpapala. Akala natin, pera lang. Akala natin material lang. Pero ang biyaya ng Diyos, mas malalim, mas buo, mas makahulugan. May pagpapalang lakas kapag halos bumibigay ka na. May pagpapalang kapayapaan kahit magulo ang paligid. May pagpapalang pag-asa kahit walang kasiguruhan ang bukas. At minsan, bago niya ibigay ang umaapaw, hinahayaan muna niya tayong makaranas ng kakulangan. Hindi para parusahan, kundi para ihanda ang puso. Dahil ang pusong marunong magtiwala sa kaunti ay pusong kayang humawak ng marami. Baka ngayon, pakiramdam mo ay liglig ang puso mo sa pagod. Pero darating ang araw na liglig ito sa pasasalamat. Baka ngayon, siksik ang isip mo sa alalahanin. Pero darating ang panahon na siksik ito sa kapayapaan. Hindi mo kailangang ipilit ang biyaya. Hindi mo kailangang habulin ang pagpapala. Ang kailangan mo lang ay manatiling tapat, manatiling mapagkumbaba, at manatiling kumakapit sa Diyos. Dahil kapag oras na niya, hindi mo kailangang ipaglaban. Ibubuhos niya ito, siksik, liglig, at umaapaw. Kung matagal ka nang naghihintay, kung pakiramdam mo ay laging ikaw ang huli, pakinggan mo ito, hindi ka nakalimutan ng Diyos. May itinakda siyang oras, may itinakda siyang paraan, at ang biyayang darating, hindi lang sasapat, kundi aapaw. Sa puntong ito, huminto muna tayo sandali. Ihinga mo ang bigat na dala mo, at kung nasaan ka man ngayon, tahimik na nag-iisa o pagod na. Sa puntong ito, sabay-sabay tayong manalangin. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ngayon. Hindi bilang mga taong marami ang hawak, kundi bilang mga anak na umaasa sa iyong biyaya. Alam mo ang kakulangan ng bawat pusong nakikinig ngayon. Alam mo ang mga pangangailangang matagal nang ipinapanalangin. At alam mo rin ang mga takot na hindi namin masabi kahit kanino. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala kahit sa mga panahong parang kaunti lang ang nasa aming mga kamay. Palakasin mo ang aming pananampalataya kapag sinusubok ang aming pagtitiis. Kung may pagod sa aming puso, ikaw ang magpahinga nito. Kung may pangamba sa aming isipan, ikaw ang magbigay ng kapayapaan. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay Diyos na nagbibigay ng sagana. Diyos na hindi nagkukulang, Diyos na tapat sa kanyang pangako. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pangangailangan at ang aming bukas. At sa tamang panahon, tinatanggap namin ang iyong biyaya, siksik, liglig at umaapaw. Amen. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa puso mo, hindi iyon aksidente. Baka ito ang paalala ng Diyos na ang hinihintay mo ay paparating na. Ilagay mo sa comments ang prayer request mo. Kahit maikli lang, ipagdarasal ka namin. At kung nais mong makarinig pa ng mga paalalang ganito, mga salitang nagpapalakas ng pananampalataya, mag-subscribe ka. Dahil sa bawat video, may salita ng Diyos, may panalangin, at may pangakong nagsasabing, bibigyan kita ng siksik, liglig at umaapaw.